May kasabihan, pera na, naging bato pa. Tuwang-tuwa na sa kanilang huli ang mga mangingisdang ito sa Amerika. Nagbiglang sumulpot ang isang sea lion at nakipag-agawan sa kanila. Ang isa nga, muntikan pang madamay ng gutom na sea lion. Kakaiba naman ang trip ng isang baka sa Amerika. Gusto atang mag-ala superhero at ipaghiganti ang mga kapwa niya baka na ginagawang pagkain ng mga tao. Umiska po kasi ang baka mula sa kanyang kulungan at straight to the rescue sa isang fast food chain. Pero too late na dahil ang ilang mga kasama niya naging hamburger na. Parang nawala naman sa katinuan ng isang customer ng fast food chain na ito dahil hindi agad inasikaso ang order niya. Kitang-kita sa CCTV footage kung paano ito bigla na lang tumalon sa counter at pinagpapalo kung sino ang makita niya. Isinugod sa ospital ang manager ng establishmento habang pinaghahanap pa ang nagwalang customer. Oras nang rondahin natin ang mga balita. Metro Action, ngayon na! Ito ang malulupit na eksena sa Metro Action ngayon. Pinoy nurse sa United Kingdom na huli sa kamera habang sinasaktan ng 80 anyos sa pasyente, sinentensyang makulong ng 18 taon sa bilangguan. Bading sa Maynila na umiwas sa grupong nanloloko sa kanya, nabundol ng truck. Nang ursunadang grupo, pumalakpak pa raw sa kamalasan ng biktima. 4 na taong gulang na babae sa Mandaluyong, minoleste raw ng kapitbahay. 20 anyos na ate ng biktima, naghahasa rin umano ng sospek noong bata pa siya. Ngayong tag-araw at matinding init, makating bungang araw at mga pesteng kuto, uso na naman. Ano nga ba ang remedyo? Sa halip na arugain ang kanyang pasyente, sinasakta ng isang Pinoy nurse sa United Kingdom ang kanyang pasyente. Pero bago ho yan, narito muna, hindi na inabot ng isang bading ang coronation sa pinanood niyang beauty pageant sa Maynila kagabi. Na hit and run kasi siya ng truck habang tinatakasan ng isang grupo ng mga kapwa bading na nang trip sa kanya. Narito ang report. Halos hindi na makausap si Stephanie na Elga dahil sa kakaiyak. Dead on the spot kasi ang kaibigan niyang si Kenneth Garcia matapos mabundol ng truck sa Sampaloc, Maynila kagabi. Kwento ni Stephanie, nanonood sila ng gay beauty pageant ng kurso na dahin si Kenneth ng isa pang grupo ng mga bading. Tatlong bakla po, hinarang po kami. Tapos isang bakla pong umabot sa kanya. Bigla po siya sinampal, tapos tinadyakan po. Matapos daw masampal, sinubukan ni Kenneth na umiwas at tumakbo palayo. Pero habang tumatawid, nasapol naman siya ng parating na cargo truck. Sa tindi ng pagkakabangga, basag ang bungo ng biktima. Hindi huminto ang truck na may plakang RJK 416. Ang nangursunada naman kay Kenneth, natuwa pa raw sa sinapit ng biktima. Nga po, nasagi po siya nung truck. Tapos nakita po yung labas na po yung utak ni Kenneth. Pumalakpak po yung bakla. Alam po namin pangalan ng isang bakla, Stephanie lang. Bigla na ring nawala ang grupo ng mga bading. Sakaling mahuli, kakasuhan ng reckless imprudence ang driver ng truck. Pwede naman daw kasuhan ng physical injury ang mga nungursunada sa biktima. Sa ibang balita naman, paalala po sa mga may anak na babae, lalo na kung minor de edad pa, huwag na silang hayaang gumala sa labas kapag 10 oras na ng gabi. Sa Mandaluyong kasi, isang 4 na taong gulang ang minolestya ng isang halos 50 anyos na lalaki. At heto ka, dati na rin naman niyang nadisgrasya ang atin ang biktima. Narito ang report. Lamubas sa alak ng dalhin sa Mandaluyong Police Headquarters ang 48 anyos na si Jun Hepe na inireklamo ng pangmomolestya. Sa sobrang kalasingan, madali siyang napabagsak ng pagsusuntukin ng mga galit na kaanak ng 4 na taon niyang biktima. Sumbong ng bata na itinago sa pangalang Laika, naglalakad siya pa uwi nang biglang hatakin ng sospek at dalhin sa kanyang bahay. Doon daw ginawa ang pangahalay. May nag-report sa akin na ng rape nga daw. Pag-responde ko, tinuro sa akin yung bahay. Yung sabi ng mga kamag-anak nito, wala na raw, nakatakas na. Hindi ako kumbisido ito sinasabi. Itinanggi ni Hepe ang krimen. Amin ko, nakainom ako. Pero kung ginagawa ko,
Pero hindi ko nagawa mong manipis tao sa bata. Ano. Kasi yung bata, nangyay sa akin pera, binigyan ko lang ano. Pero ang masaklap pa, makailang beses din daw ginahasa ng sospek ang 20 anyos na ate ni Laika noong 12 pa lang siya. Nasilaw po ako sa pera hanggang sa nalaman po ng tatay ko na ganyan na pinalipas niya lang po ng ilang taon, ilang buwan kasi wala po talaga siyang lakas din po ng loob na magsalita. Nahaharap ang sospek sa kasong statutory rape. Paalala ng mga otoridad, Bantayan natin yung mga anak natin. Pag medyo madilim na, dapat siguraduhin na natin nasa loob na ng bahay yung mga anak natin, lalo pat mga babae yun o kaya mga bata pa. Susunod, Pinoy nurse sa Britanya, sapol sa CCTV habang binubugbog ang alagang lola. Nurse, kalaboso ng 18 taon. At dahil sa napakainit ng panahon, uso na naman ang kuto at bungang araw. Tips para labanan ng mga ito, abangan.